Magandang araw sa ating lahat. Gusto ko sanang magbahagi ng naging talakayan natin sa tinatawag na pundahan ni Ate Pechay. Dito po sa nasabing pundahan na ito, nagkaroon ng mga Bible sharing din segment sila Zoro Servant at ang kanyang mga kasama, sila Potential. May kinalaman to dun sa Isaias 34:16. Yung sitas na yun kasi paborito tumitin din na ating sa mga taga-MCGI, ginagamit nila madalas yung Isaias 34:16 para sabihin na dapat daw sinasaliksik natin yung Bible. Kasi yun daw ang tinutukoy doon na aklat ng Panginoon. Pero tama nga ba na yun talaga ang aklat ng Panginoon? Tingnan natin, pakinggan nga natin kanina. Naging discussion. Ito tol, merong yung ating kasama dito, district servant / bautizador / UNTV reporter / international worker. May binigay siya sa aking may binigay siya sa aking isang point of view. Nag-usap kasi kami ng matagal yun. Yung 34 GC6 ng Isaias, Brad Potential, pwede mo bang ma-access yun sa siya sa atin ninyo? Yung maraming translation sa Bible. Tignan nyo to binigay sa aking point of view ito. Saan ba si Potential? Tol? Hindi ko po yung share natin. Pwedeng i-share sa screen. Share sa screen. Tignan natin yung ibang translation. May pinoint siya sa akin na tinanong niya to minsan. Hindi niya na itanong kay Ate Luz. Pero nagtanong siya in a safe manner. Sabi niya, Ate Luz, meron bang point in time sa'yo na merong tinuro si Ingpong na hindi ka 100% convinced. Yun ang tanong niya. In a safe zone. Hirap maging safe noon. Pero sabi niya, yung hindi ka convinced, yung hindi ka pa kumbinsido. Yun ang tanong ng DS. Isa ito sa mga naisip niya na gusto niya sanang itanong kay Ate Luz. Kaya lang nahindered siya, natatakot siya na baka matag siya na may laban. Yung 34 GC6. Ano yung paliwanag sa atin dyan? Hindi ba inyong saliksikin sa Biblia ng Panginoon? Sa Biblia, at inyong basahin? Hintayin natin si Brad Potential. Wala kasi akong access dun sa maraming translation. Kasi wala namang ibang babasahin Basta aklat pa ng Panginoon. Biblia na pala tayo New Living Translation. Search the book of the Lord and see what he will do. Not one of these birds and animals will be missing, and none will lack a mate, for the Lord has promised this. His Spirit will make it all come true. Ano yan? Bakit tinutukoy dyan birds and animals? Hindi pala sitas yun. Hindi siya magkukulang ng kamate. Ilagay mo sa Tagalog. Tagalog, tol. Hindi siya magkukulang ng... Ilagay mo sa Tagalog. Tignan mo, may binanggit ba na birds and animals dyan? Kahit isa sa mga ito hindi magkukulang. Kay DS to galing, di ba? Yung paliwanag nito. Kay DS to, kay DS. Galing nga Bakit nakalagay sa New Living? Ilagay mo sa Magandang Balita, Biblia, tol. Tignan natin. Tungkol sa mga hayop yan Hindi sa Biblia. Wala rin. Pero sa New Living Translation, mga hayop tinutukoy dyan. Yung hindi magkukulang ang tinutukoy dun sa Tagalog, yung hindi magkukulang, kahit isa sa mga ito hindi magkukulang, ibon at mga hayop yun. Pag binasa mo yung buong chapter. Basahin mo nga yung konteksto. Basahin muna natin sa 1. Verse 1. Mahaba yan. Sige. And New Living Translation New Living Translation. Come here and listen, O nations of the earth. Let the world and everything in it hear my words. Okay, tuloy. Tuloy natin para hindi masayang yung oras natin. So the Lord is enraged against the nations. His fury is against all their enemies. Their armies. He will completely destroy them, bringing about their slaughter. Tuloy. Their dead will left unburied and stench
of rotting bodies will fill the land. The mountains will flow with their blood. The heavens above will melt away and disappear like a rolled up scroll, and the stars will fall from the sky just as withered leaves and fruit fall from the tree. Tuloy. And when, And the when sword- my sword has finished its work in the heavens, then watch, it will fall upon Edom, the nation I have completely destroyed. Anong tinutukoy dyan sa 34? Edom. Edom. Bansa ng Lugar. Israel yun. Yun yung... Sinira ng Panginoon yon. Ang sinabi ng Panginoon dyan, kung itutuloy pa natin, ang titira na lang dyan sa Edom, mga ibon at mga hayop. Yun yung nasa 34:16. At saka dagdag Yan ko ang lang. hindi pinagtapat. Yan ang hindi pinagtapat ng puno mo, Will Jackson, ha? Yan ang puno mo, Will Jackson. Ganyan mag-interpret ng Biblia. Out of context. Tamad magbasa eh. Tamad magbasa. Hindi tamad magbasa. Ayaw magbasa. Hindi, kung yung gusto niya lang interpretation, yun lang ang yun ang tinuturo Correct. niya. Masipag siya Oo, magbasa cherry-picking. actually. Oo, Marami oo. siyang mga librong dala palagi. Pero ano nga, yung by his own understanding. Lalo naman si Kuya, siguro. Mahilig na magbasa si Bes eh. Si Kuya, tingin nyo, mahilig magbasa yon. Parang Gift hindi. kasi yun eh. Yung kagaya nung the way how best interprets the Bible. Gift kasi Totoo. yun. Totoo. Hindi kasi yun po pwedeng makuha ng iba. Meron din tayo mga ganyang manggagawa na kahit walang Biblia yan, parang kabisado niya, may photographic memory sila. Just like Willie Santiago. Oo. Nawala ba yung ano niya, yung gift niya nung lumabas siya sa FCJ? Hindi naman nawala eh. It's a gift. Gift yun na hindi lahat meron ganun. Kakayanin yung ganun. So si KD, parang kung walang tablet, hindi ata makakapag-texto yan dahil kailangan niya ng mga keywords. Ayan. Napakinggan ninyo kung paano dapat intindihin ang cites o Bible verse ng Isaias 34 at 16. Ang aklat ng Panginoon, na sinasabi doon ay hindi ang Biblia kundi ang mga hula na pinasulat kay Isaias tungkol sa parusa sa Edom. Nawa ay naunawaan ninyo ang paliwanag ng aking mga kaibigan. Salamat sa pakikinig. Bye-bye.